Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid, nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo sandali. Noong nakaraang linggo, nakatanggap po ang mahal na ina ng laging saklolo ng 1,722 mga liham kahilingan at 2,234 ng mga liham pasasalamat. Sa mga liham ng pasasalamat na ito, 50 para sa pang-espiritual na mga biyaya, 3 para sa pagbabalik loob, 1 para sa kapayapaan sa tahanan, 1 para sa pagkakasundo, 2 para sa katuwang sa buhay, 31 para sa kalusugan at paggaling, 10 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 2 para sa pagkakaroon ng anak, 8 para sa tulong pinansyal, 6 para sa pag-aaral, 8 para sa pagpasa sa eksamen, 7 para sa pagbiyahe sa ibang bansa, 5 para sa lokal na trabaho, 2 para sa trabaho sa ibang bansa, 21 para sa pangmaterial na biyaya, at 2,068 para sa lahat ng mga biyaya. At naririto po ang isang liham pasasalamat. Dearest Mother of Perpetual Help, you are a big part of my family. To start this thank you letter for you, this year is my parents' 30th wedding anniversary, and my mom shared this story to us for countless times. My parents, even after 4 years of marriage, was not blessed with children. Sadly, they experienced miscarriage for more than once, but they remained faithful. And so my mom had started her devotion and prayers for Mother of Perpetual Help in Baclaran Church. From then on, they were miraculously blessed with not just 1 baby girl, but 3. We are not triplets like what people say, but we were born consecutively, and like what they are saying, we look the same. We are raised with the words of God and prayers of Mother Mary. Among the 3, I am the youngest. I was born sickly, and by the time I was confined in a hospital when I was 7 years old, all I did back then was read the novena prayer booklet my mom given to me. Unbelievably, since then I memorized all the prayers and the songs inside it. Up to now, I am 23, I can still pray and recite the whole novena prayer, even just by myself and without a booklet. I could even recite the consecration. That is how much and long I have been praying to our Mother of Perpetual Help. I am grateful when others say that my mom was blessed for having us 3. When I took a gap year on my 7th grade, I have nothing else to do at home. So I just went to Baclaran Church with my mom. She told me that if you manage to complete 9 consecutive Wednesdays of praying, your wish will be granted. 10 years later, in the year 2023,
I graduated magna cum laude with a degree of architecture. There is still so much story to tell in between these stories, but I would mainly like to share to everyone listening that our trials and hardships are endless. We will be tired for sure, but if you lose hope in life, you can always pray, because there's surely someone listening, and I can testify that the Mother of Perpetual Help, the Mother of God, whom we are asking for prayers, is true and listening to us. I am forever grateful. And the letter is signed. Magsitayo po, Birheng Maria, tala sa umaga. Magsiluhod po. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina,
Habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ng mga sa kanila'y nang aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kaibigan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lubos naming ibigay ang aming puso kay Kristo sa Paskong ito, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpesal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik na idalangin ang mga pansariling hangarin. Sabay-sabay po. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin ng aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po, Birheng Mahal.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Butihin at mapagmahal na Ama, ibinigay mo sa amin si Maria, ina ng iyong banal na anak bilang ina ng laging saklolo. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, kami naway ipagadiya sa mga panganib at ilayo sa kasalanan upang aming makamtan ang kagalakan ng iyong kapayapaan. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatototohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating online mass at sa TV Maria. Ngayong unang Miyerkules ng taon, muli tayong nagsasama-sama sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdedebosyon sa mahal na ina
ng laging saklolo. Dala ang ating mga panalangin ng pasasalamat at kahilingan, muli tayong namimintuho kay Inay Maria upang samahan tayo sa paglalakbay sa buhay pananampalataya patungo kay Jesus, ang ating manunubos at laging saklolo. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan natin ang pagpapahayag ni Juan Bautista tungkol sa katauhan ni Jesus. Ipinapakilala niya si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Dalawang mahalagang mensahe ang magandang maunawaan natin sa tagpong ito sa ating ebanghelyo. Una, si Jesus, ang Diyos na nakikipagtagpo sa atin ang ating kaligtasan. Ang Diyos, si Jesus, na nakikipagtagpo sa atin ang ating kaligtasan. Sa pagpapahayag ni Juan Bautista sa pagkakakilanlan ni Jesus, inaanyayahan tayo upang makatagpo ang ating Panginoon na siyang ating kaligtasan. When John the Baptist proclaimed that Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world, he is telling us that our salvation is through Christ and Christ alone. Nakikipagtagpo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus upang maisakatuparan ang katubusan ng sangkatauhan. Ang hamon sa atin, kinikilala at tinatanggap ba natin ng buong puso si Jesus, ang Diyos na nakikipagtagpo sa atin upang matamasa natin ang katubusan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, isinasabuhay ba natin ang mensahe ng kaligtasang atin ang natanggap noong unang Kapaskuhan? Ipinapahayag ni Juan Bautista ang pagkakakilanlan ni Jesus. Kinikilala ba natin siya bilang ating kaligtasan at manunubos? Pangalawa, ang pakikipagtagpo sa atin ni Jesus ay nag-aanyaya sa ating ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Nang ipinahayag ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos, hindi niya sinabing nag-aalis ng kasalanan ng iilan, kundi siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, hindi ng iilan lamang, kundi ng buong sanlibutan. Kung gayon tayong nakakarinig ng mabuting balita, ay marapat lamang matutunang ibahagi rin ang Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha at sa kanilang hindi pa nauunawaan ang pananampalataya. Mga kapatid, kung si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, kailangang pagsumikapan nating pangatawanan si Kristo sa ating buhay. Ipinapakilala sa atin ni Juan Bautista si Jesus. Ipinapakilala din ba natin si Jesus sa iba? Isinasabuhay ba natin ang katauhan ni Jesus sa ating paglilingkod sa ating kapwa? Mga kapatid, sa pagsisimula ng panibagong taon sa ating buhay, naway mapanibago nito ang ating buhay pananampalataya. Mas lumago sana tayo sa pag-ibig sa Diyos at sa pagmamahal kay Kristo, ang ating Panginoon at manunubos. Akayin nawa tayo ng ating debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo patungo sa kanyang anak na siyang ating kaligtasan at katubusan ng sanlibutan. Ito ang ating dalangin. Ito ang laging hangarin ng Diyos para sa atin.
Sa grasya ng awa ng Diyos at sa panalangin ni Inay Maria, mangyari nawa. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay at panalangin. Punuin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu Santo at turuan mo kaming sundan ng Birheng Maria sa paghahanap sa iyo sa lahat ng bagay at sa pagsunod ng iyong kalooban ng may kagalakan. Ito'y hinihiling namin sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo ng Tanang Kaparian at ng iyong buong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng laging saklolo, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos at manunubos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol noon at sinasabi mo sa aming naririto ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at uwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, patataginawa ng sakramentong aming tinanggap ang aming pananampalataya at patuloy nitong buhayin ang aming pag-asa. Sa pagbibigay parangal namin kay Maria, ina ng laging saklolo, papag-alabin nawa ng kanyang pananampalataya ang aming pagsusumikap na kalooban mo'y sundan at paglingkuran ka ng may katapatan. Hinhiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalaing kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay naialay na humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo upang ang kapwa ay paglingkuran. Salamat sa Diyos.